Ito ang Buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-14 na kabanata ng Gawa. Basahin natin. Sina Pablo at Bernabe sa Iconium. Ang nangyari sa Iconium ay katulad din ng nangyari sa Antioch. Pumunta sina Pablo at Bernabe sa sambahan ng mga Hudyo. At dahil sa kanilang pangangaral, maraming Hudyo at hindi Hudyo ang sumampalataya kay Jesus. Pero mayroon ding mga Hudyo na hindi sumampalataya. Siniraan nila ang mga mananampalataya sa mga hindi Hudyo at sinulsulan pa nilang kalabanin sila. Nagtagal sina Pablo at Bernabe sa Iconium. Hindi sila natakot magsalita tungkol sa Panginoon. Ipinakita ng Panginoon na totoo ang kanilang itinuturo tungkol sa kanyang biyaya dahil binigyan niya sila ng kapangyarihang gumawa ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay. Kaya nahati ang mga tao sa lungsod na iyon. Ang iba'y kumampi sa mga Hudyong hindi mananampalataya at ang iba namay sa mga apostol. Tingnan ulit natin ang ating mapa upang masundan ang paglalakbay ni Pablo at Bernabe. Sa nakaraang kabanata, sina Pablo at Bernabe ay nanggaling sa Antioch ng Pisidia at pumunta sa Iconium. Ang magandang balita ay naghihiwalay sa mga naniniwala at mga hindi naniniwala. Ito ang nagiging dahilan sa mga pagtutunggali, pagdedebate, at iba't ibang uri ng di pagkakaintindihan. Sa isang banda, ang mga taong nakikita ang kanilang pangangailangan kay Jesus ay magagalak sa kaligtasan na kanyang iniaalay. Habang sa kabilang banda naman, ang mga taong hindi naniniwala ay gustong ituloy ang kanilang pamumuhay na makasalanan. Hindi ito iba sa mga pinagdaanan ng lahat ng propeta sa salita ng Diyos. Maging ang Panginoong Hesus din ay hindi pinaniwalaan ng mga Hudyo. Kaya naman, di kakaibang ganito rin ang mangyari kina Pablo at Bernabe. Sa makasalanang mundo, ang mga nagdadala ng katotohanan ay laging sinasalungat, inuusig at pinapapatay. Naaalala ko rin ang itinuro ni Jesus sa 10 kabanata ng Mateo. Huwag ninyong isipin na naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ang mga tao. Naparito ako upang magkaroon sila ng hidwaan. Dahil sa akin, kokontrahin ng anak na lalaki ang kanyang ama at kokontrahin ng anak na babae ang kanyang ina. Ganoon din ang gagawin ng manugang na babae sa kanyang biyenang babae. Ang magiging kaaway ng isang tao ay sarili niyang sambahayan. Pinaalalahanan tayo ni Jesus na ang ating mga kamag-anak mismo ang ating magiging kalaban ng dahil sa Kanya. Piliin natin si Jesus kahit na ang ating mga mahal sa buhay ay itinatanggi siya. Tandaan natin ito sa tuwing ang ating paniniwala ay kinakalaban ng mundo. Ngunit ang banal na Espiritu ay nagkaloob sa mga tagasunod ni Jesus ng kapangyarihan upang mapagpatunay ang magandang balita. Naiisip ko lang, kapatid, na tayong mga tao ay lagi na lamang humihingi ng pagpapatunay bago tayo maniwala sa magandang balita. Ngunit di naman tayo nagdadalawang isip maniwala sa mga huwad na propeta at mga salamangkero.
Ito ang karaniwang pag-iisip ng tao sa mundo. Sa isang banda, ang magandang balita ay magtuturo sa atin ng pamumuhay sa makitid ngunit matuwid na daan. Habang ang mga huwad na propeta naman ay nagpapangako ng mga bagay na ikatutuwa ng isang makasariling tao. Buhay na marangya, maayos na kalusugan, buhay na walang problema. Kaya naman marami ang nakikinig sa mga huwad na propeta dahil itinuturo nila ang ayon sa kalooban ng tao. Basahin natin. Nagplano ang ilang mga Hudyo at mga hindi Hudyo kasama ang kanilang mga pinuno na saktan at batuhin ang mga apostol. Nang malaman ng mga apostol ang planong yon, agad silang umalis papuntang Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia at sa mga lugar sa palibot nito. Ipinangaral nila roon ang magandang balita. Ang panganib sa buhay ng mga tagasunod ay hindi nawawala. At katulad ng itinuro ni Jesus, kapag hindi sila tinanggap sa isang bayan, umalis sila at magturo sa ibang bayan. Kaya naman tumuloy sila sa Listra at Derbe. Tingnan ulit natin ang ating mapa upang masundan ang paglalakbay ni na Pablo at Bernabe. Mula sa Iconium, sila ay pumunta sa mga karatig bayan ng Listra at Derbe. Basahin natin. Sina Pablo at Bernabe sa Listra. May isang lalaki sa Listra na lumpo mula nang ipinanganak. Nakinig siya sa mga mensahe ni Pablo. Tinitigan ni Pablo ang lumpo at nakita niyang may pananampalataya ito na gagaling siya. Kaya malakas niyang sinabi, "Tumayo ka." Biglang tumayo ang lalaki at naglakad-lakad. Nang makita ng mga tao ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lycaonia. "Bumaba ang mga Diyos dito sa atin sa anyo ng tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo dahil siya ang mismong tagapagsalita. Ang templo ng kanilang Diyos na si Zeus ay malapit lang sa labas ng lungsod. Kaya nagdala ang pari ni Zeus ng mga torong may kwintas na bulaklak doon sa pintuan ng lungsod. Gusto niya at ng mga tao na ihandog ito sa mga apostol. Nang malaman yon ni Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang damit at tumakbo sila sa gitna ng mga tao at sumigaw. Nang makita ng mga tao ang mga himala at pagpapagaling na ginawa ni Pablo at Bernabe, itinuring silang mga Diyos ng mga tao. Kapatid, ito ay isang napakabigat na tukso para sa sinumang tao. Ano ang gagawin natin kung ang tingin sa atin ng tao ay tayo ay parang isang Diyos? Ganito rin ang katanungan ko nang pag-usapan natin ang pagkamatay ni Herodes sa 12 kabanata. At ganito rin ang binalak ni Simon na salamangkero sa 8 kabanata. Isang katanungan, kapatid, para sa ating sarili: magiging tapat kaya tayo sa Diyos sa pagsusumamo ng mga tao sa atin? Pag-isipan natin ito ng mabuti. Ituloy natin ang pagbabasa. Mga kaibigan, bakit maghahandog kayo sa amin? Kami ay tao lang na katulad ninyo.
Ipinapangaral namin sa inyo ang magandang balita para talikuran na ninyo ang mga walang kwentang Diyos na yan at lumapit sa Diyos na buhay. Siya ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng bagay na narito. Noon, hinayaan na lang ng Diyos ang mga tao na sumunod sa gusto nila. Ngunit hindi nagkulang ang Diyos sa pagpapakilala ng kanyang sarili sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa. Binibigyan kayo ng ulan at mga ani sa takdang panahon. Masaganang pagkain ang ibinibigay niya sa inyo para matuwa kayo. Pero kahit ganito ang sinasabi ng mga apostol, nahirapan pa rin silang pigilan ang mga tao na maghandog sa kanila. Kapatid, mahalagang makita natin na ang lahat ng mabubuting bagay ay nanggagaling sa Diyos Ama, na lumikha ng buong mundo, na nagbigay ng ulan, ng ani, at lahat ng biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Tandaan natin na ito ay isang biyaya mula sa Diyos, na hindi natin pinaghirapan o isang bagay na karapat-dapat lang na ibigay sa atin. Ito ay inihahandog sa atin ng Diyos Amang nagpapakita ng pagmamahal at pagkalinga sa ating lahat. Kung mayroon dapat purihin sa mga ganitong pangyayari, ito ay dapat mapunta sa Diyos Ama. Alam ni na Pablo at Bernabe na sila ay ginagamit lamang ng Diyos para sa kanyang kalooban dito sa lupa, na ang kanilang pagpapagaling sa may mga kapansanan ay para maniwala ang mga tao sa magandang balita. Kaya naman masusing ipinaliwanag ni Pedro na sila ay tao lamang na katulad lamang nila. Basahin natin. May mga Hudyong dumating mula sa Antioch na sakop ng Pisidia at sa Iconium. Kinumbinsi nila ang mga tao na kumampi sa kanila. Pagkatapos, pinagbabato nila si Pablo at kinaladkad palabas ng lungsod sa pag-aakalang siya'y patay na. Pero nang paligiran siya ng mga tagasunod ni Jesus, bumangon siya at bumalik sa lungsod. Kinabukasan, pumunta silang dalawa ni Bernabe sa Derbe. Sa pagdating ng mga Hudyo na galing sa Antioch, nagbago bigla ang pagtingin ng mga tao. Imbes na mga Diyos ang tingin nila, napunta naman ito sa pambabato at pagtangkang pagpatay kina Pedro at Bernabe. Naramdaman dito ni Pablo ang pag-uusig na dating ginagawa niya sa mga tagasunod ni Jesus. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, napapansin mo ba ang pagbabago sa iyong sarili kapag nakatanggap tayo ng papuri? Para sa akin, totoo namang nakagagaan ng loob na ang pagiging Kristiyano ay pinupuri ng tao. Kahit sino naman siguro ay matutuwa kapag nakatanggap ng papuri. Ngunit lalo akong nag-iingat dahil lumalaki ang ulo ko kapag nangyayari ito. At ang kinatatakutan ko ay ang pananampalataya ko ay para sa papuri ng tao, imbes na para sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Sa isang banda, gagamitin pa rin ito ng Diyos Ama para mailayo sina Pedro at Bernabe sa tukso na dala ng napakataas na pagtingin ng mga tao. Kapag walang pag-uusig, nagiging kampante kasi tayo. Ito pala ang ibig sabihin na ang ating pananampalataya ay pinagtitibay ng pagsubok at paghihirap.
Marami na ang tagasunod na nahulog sa tuksong ito. Huwag nating pabayaan na ang ating pagmamahal sa Diyos ay manlamig dahil sa mga papuri ng mundo. Basahin natin ang itinuro ni Jesus sa 15 kabanata ng Juan. Sinabi pa ni Jesus, "Kung napopuot sa inyo ang mga taong makamundo, alalahanin ninyo na ako ang una nilang kinapuotan. Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo. Pero hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo mula sa kanila. Kaya napopuot sila sa inyo. Tandaan nyo ang sinabi ko sa inyo na walang aliping mas higit pa sa kanyang amo. Kung inuusig nila ako, uusigin din nila kayo. At kung sinunod nila ang aking salita, susundin din nila ang inyong salita. Uusigin nila kayo dahil sumasampalataya kayo sa akin at dahil hindi nila kilala ang nagsugo sa akin." Kapatid, maswerte pa nga tayo dahil ang Pilipinas ay isang Kristiyanong bansa. Hindi ganito sa ibang lugar na kung saan bawal ang maging isang sumasampalataya kay Jesus. Sa India, pinapatay ng mga tao ang mga naniniwala. Sa China, ipinagbabawal ang Biblia at pinakukulong ang mga sumasampalataya. Magpasalamat tayo sa Diyos Ama na ang Pilipinas ay hindi ganito. Ang pinakamasamang nangyari sa akin ay pambabatikos lamang at paglayo ng ibang tao. Hindi ito maihahambing sa pag-uusig na pinagdaanan ni Pablo kung saan maaari siyang mamatay. Sa iyong karanasan naman, kapatid, mayroon na bang mga pangyayari na tinatalikuran ka ng ibang tao dahil sa iyong paniniwala? Basahin natin. Bumalik sina Pablo at Bernabe sa Antioch na sakop ng Syria. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang magandang balita sa Derbe at marami silang nahikayat na sumunod kay Hesukristo. Pagkatapos, bumalik na naman sila sa Listra, Iconium at sa Antioch na sakop ng Pisidya. Pinatatag nila ang mga tagasunod ni Jesus at pinayuhang magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sinabi pa nila, maraming kahirapan ang dapat nating danasin para mapabilang sa paghahari ng Diyos. Pumili sina Pablo at Bernabe na mga mamumuno sa bawat iglesia. Nagayuno sila at nanalangin para sa mga napili. At ipinagkatiwala nila ang mga ito sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Ang mga paghahasik ng magandang balita ni na Pablo at Bernabe sa Antioch ay nagbunga. At buong tapang naman silang bumalik sa lugar kung saan sila ay pinagbabato at muntik nang mamatay. At sa kanilang pagbabalik sa mga bayan ng Listra, Iconium at Antioch, pinalakas nila ang loob ng mga naniniwala. Nagtalaga sila ng mga mamumuno sa mga iglesyang naitatag nila at nagkaroon ng tagapangasiwa ang mga naniniwala kay Jesus. Naging tapat sina Pablo at Bernabe sa mga naniniwala na ang buhay Kristiyano ay dadaan sa maraming pagsubok. Kaya naman lagi tayong tinuturuan na magbibigay lakas ang banal na Espiritu para sa ating mga tagasunod. Tama ang sinabi ni Jesus nung siya ay nagtuturo sa lupa, na kung siya ay inusig, ang kanyang mga tagasunod ay uusigin din.
Sa ating buhay Kristiyano ngayon, tayo ay dadaan sa maraming pagsubok at maraming panunukso. Napakahalagang mapagtibay tayo ng banal na espiritu. Mahalagang ipagdasal natin ang isa't isa. Ang makitid na daan ay ating tatahakin habang buhay. At sa lahat ng oras, ang panganib na tayo ay bumitaw at mawala ng pananampalataya ay laging nasa atin. Mag-ingat tayo sa tuwing iisipin natin na matibay at malakas ang ating pananampalataya dahil sa ganitong pag-iisip naman, tayo ay lubos na masusubukan. Mag-ingat tayo kapatid na tayo ay huwag madapa. Basahin natin. Pagkatapos, dumaan sila sa Pisidia at dumating sa Pamphylia. Nangaral sila roon sa Perga at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, bumiyahe sila pabalik sa Antioch na sakop ng Syria. Ito ang lugar na kanilang pinanggalingan at dito rin sila ipinanalangin ng mga mananampalataya na pagpalain ng Diyos ang kanilang gawain na ngayon ay natapos na. Nang dumating sina Pablo at Bernabe sa Antioch, tinipon nila ang mga mananampalataya at ikinwento sa kanila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binigyan ng Diyos ang mga hindi Hudyo ng pagkakataong sumampalataya. At nanatili sila ng matagal sa Antioch kasama ang mga tagasunod ni Jesus doon. Dito natapos ang unang paglalakbay ni Pablo na ipamahagi ang magandang balita sa labas ng Israel. Nagtayo sila ng mga iglesia sa Antioch ng Syria, sa Salamis, Paphos, sa Antioch ng Pisidia, sa Iconium, sa Listra at sa Derbe. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 14 na kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.